Para gabayan naman tayo sa pagunita ng undas. Ayan, live po, makakusap natin sa studio si Father Larry Faraon. Good morning po, Father. Good morning, Igan. Morning, Father. Patawarin niyo po Good morning sa ako. ating Ako listeners, po'y, viewers. Patawarin niyo po ako kung yung makasalanan, Father. Pinatawad na kita. Pati na rin ako, Father. Damay-damay na. Kanina pa tayo nag-uusap dito, ang sarap eh. Sabi mo kay Father, Father, ba All Saints Day? Pero ang nakikita natin, Halloween costume, puro manananggal, aswang, kapre. Ibig sabihin, puro kadiliman. So, nababago na ba talaga yung pananaw natin sa... Hindi naman, kasi by association yun na Igan, Pia. Dahil yung October 31, ano yun Halloween. No? Halloween in Europe, in the US, kaya very, very famous yung holiday na yan, yung festivities na yan. Tapos susundan ng ating activity naman sa church, which is November 1, All Saints Day, tsaka November 2. So medyo nakadikit ng konti. Kanya na-associate tuloy yung All Saints Day, All Souls Day sa Halloween. Parang gano'n. Yun ang nangyari. Alam mo naman yung nung bata ko, walang gano'n eh. Wala na. Malinaw yung November 1 tsaka November 2 nung Punta bata ako. magdadasal. Oo, yun. Pero ngayon parang... So ano dapat na paalala po natin sa mga manonood? Paano dapat talaga, anong kabuluhan ng undas talaga? Actually, yun ang celebration ng church ng Communion of Saints. Okay. Diba? Binabanggit. Binabanggit sa creed natin. Na may bonding tayo sa mga Christians na nasa langit na. And then, we do a favor naman doon sa mga Christians na nasa purgatorio pa. Alam mo naman ang Katoliko, niniwala sa purgatorio. It's a process or purification bago sila pumasok sa langit. Yun ang ine-emphasize dapat. No? Sa mga saints, we pray to them, we ask for their intercession. Sa mga souls naman sa purgatory, we pray for them. Kasi mga relatives natin. Pero alam mo, yung November 1, All Saints Day, kasi marami mga taong namatay na hindi kilala. Na santo. Na nagbuwis ang buhay para sa Panginoon. Para kay Kristo, ganyan. Hindi sila kilala, unnamed sila. Ito yung punto ng celebration Kasi yung mga saints na tulad ni St. Thomas, yung patron natin sa UST, no? Salamat po. Ganyan, no? Yung Lasal, wala pa silang santo Anyway, yung mga saints na ganyan, di ba? Pero ang Jesuit marami. Actually, marami nga, Father. Pero kunyari, santo nga, pero bakit November 1 ang dagsa ng tao, November 2, All Souls Day, na dapat naman dun sila, di ba? Kaya diba sa Angono, isa pa rin yun sa mga November 2 dapat sila. linawin sa mga Katoliko natin na talaga ang sa mga November 2, pero November 1 po lang dumadagsa na sila. Siguro psychologically, isip ko lamang, baka sa mga Pilipino, yung mga namatay nilang kamag-anak, santo na. Kasi when you go naman sa mga puntod, no? Yun ang dasal agad, langit. Hindi mo naman minumura yung mga... Kasi kung mumurahin mo lang yung namatay mong asawa dahil walang hiya, hindi ka napupunta ron, di ba? Bayaan mo siya magbulok doon, di ba? Siguro, ang mataas ang tingin ng mga Pilipino sa mga namatay, sa kapwa nating Kristiyano. And ine-elevate ka agad natin sa sainthood Kanya November 1 pa lang. Nandun na. Ano na tayo, ang thinking natin. At saka nag-overnight naman sila hanggang mag-spill over sa November. Buti nga pinagbawal na yung mga loudspeaker. Kasi ginagawang Dati kasi reunion at picnic ang nangyayari. Yes, maganda yan para ma-maintain yung solemnity. No? Napakaganda ng ganun, yung tahimik lang. Pero Father, hindi naman po talaga kailangan November 1 or 2. Kasi di ba yung iba ginagawa nila, ina-advance nila ng isang linggo or magde-delay sila ng isang linggo para hindi sumabay doon sa bulto ng mga tao. Pwede rin naman yun kasi ang idea is the season. Parang ano namin dyan, it's a season of remembering the souls and remembering the saints. Actually, yung All Souls Day, ganun din, Igan. Yung maraming namatay na hindi naaalala. Oo nga. Kaya siguro nagmumulto. Kasi hindi Humingi ng naaalala. dasal, no? Oo nga, no? Kasi nakalimutan. Nalilimutan sila. Oo nga, no? Kasi mga kamag-anak naman natin, may kanya-kanya anniversary yan di ba? Pero ang daming namatay na nalimutan. Yun din ang pinagdadasal natin. Yun yung inaalis sa puntod na, no? Yung mga wala na dumadalaw. Wala na dumadalaw. Tapos nilalagay na, nililipat dun sa apartment, di ba? Minsan yung iba. Kaya naman lahat tayo dapat ipagdasal natin. Lahat ng yumao. Lahat ng Diba, yun. Kasi si All Souls Day. All Souls Day. Father, huli mensayo sa mga pupunta sa sementeryo. Ang ano lamang ay sana itong mga occasion na ito, yung bang makumpleto natin. Yung Halloween, halimbawa mo, ganon. Sige, it's for fun, ganyan, etc. Pero huwag masyado. Ibig sabihin, i-lessen natin ng konti. Tsaka hindi naman atin yan Western na influence yan. At tsaka yung
deception ng demonyo, hindi natin mayalis yun. Baka bigla tayong, alam mo na, ang demonyo, paligid-ligid lang yan. Baka bigla tayong pasukat dahil dyan. Ano? So, ang maganda, ibigyan natin ng emphasis yung talagang celebration. Yung recognition natin ng mga saints, at saka yung mga prayer natin for the souls in purgatory. And I think yung celebration na yan ng Communion of Saints, yan ang magiging talagang relevant, magiging meaningful sa mga araw na ito. Okay. Father, move on na tayo, ha? Thank you, thank you. Salamat po. May next season. Father Larry Faraon po at isa diwa natin, ayan, at isa buhay yung mga mensaheng narinig po natin sa kanya. Father Larry Faraon, salamat po. Yan.